Okay mga master, no, gagawa tayo ngayon ng isang DIY. Itong ilaw gamit ang Sunrox. Tinawag ko ito Sunrox lamp the complete process kasi ito yung kaunahan kong paggawa na ilaw gamit ang Sunrox. So isa-isa ko sa inyong ipapakita ngayon master at sundan nyo lang po. Sa ngayon na voice over ako para di masyado mapahaba ang aking video. So umpisa na natin mga master. Ito na yung mga kailangan gamit ko mga master. Ito ang plate copper. Galing ito mga master sa busbar ng sirang double throw na fuse type. Itong aluminum plate naman mga master ay galing ito sa sirang EBR. At itong cord ng sirang charger. At itong isang maliit na receptacle at 3 volts LED Edison bulb. Ilalagay ko mga master ang link nito sa comment section. At itong DC volt boost converter natin. So ilalagay ko lang ang link nito mga master sa comment section. Mabibili nyo lang ito sa Shopee. So ito yung empty jar ko. Sundan nyo lang ito mga master, no, kasi di ko na to ikakat. May mga part lang na ipapas forward ko para hindi mapahaba talaga ang video. So una natin ilagay itong plate copper. Bali ito yung positive side niya. Pass forward tayo dito mga master kasi naglagay lang naman ako dito ng stick glue. So ito yung parang support natin para hindi siya magalaw-galaw. So sunod natin itong aluminum plate. Ito naman ang ating negative side. Fast forward ulit tayo dito mga master. So ang susunod na proseso natin mga master ay ito na yung pinaka step by step natin. So sundan nyo na lang ito mga master kung paano ko ito ginawa. Naisipan ko rin gumawa ng ganitong DIY mga master kasi sunod-sunod ang brownout dito sa amin. Kapag kandila din kasi master ang gagamitin natin, minsan nalimutan na patayin at maraming mga aksidente na sa sunog dahil sa naiwang kandila at napabayaan. Samantalang ito mga master, gamit lang ang Sunrox, may ilaw na kayo. Kaya safe na safe to gamitin kahit sa magdamagan pa o sa panahon ng mga bagyo na talagang walang kuryente. So ito mga master, gamitan natin ang tester para makita nyo talaga ang pagpalo ng ating multi-tester pag binuhusan na natin ng Sunrox. Talagang may voltahe siya mga master na papalo. So legit talaga ito mga master, no? Sundan nyo lang talaga mga master kung paano ko lang ito ginawa. So ito na mga master, maglalagay na tayo ng Sunrox at tingnan nyo mabuti ang paggalaw ng ating multi-tester. So ayan mga master, legit po talaga siya na nakapag-produce siya ng voltahe. So ayan mga master, kung makikita nyo, pumalo siya ng 2 volts. 2 volts lang siya mga master, no? So lalagyan natin siya ng boost converter para papatak siya sa 5 volts kasi yan yung kailangang voltahe ng ating LED Edison bulb. So ito yun mga master. Ito yung na-order ko sa Shopee mga master, no? So tingnan nyo lang mga master sa comment section, ilalagay ko ang link nito. Ilalagay na natin mga master itong ating boost converter. Tingnan nyo lang sa likod ang polarity. So positive sign para sa ating copper plate at itong negative sign naman ay para sa aluminum plate natin mga master. So madali lang po ito ikabit. Master, twist lang muna tayo ng wire kasi wala tayong available na soldering lead. So kung makita nyo mga master, umilaw yung indicator ng ating boost converter. Kung nagustuhan nyo ang video ko ngayon mga master, huwag lang po kalimutan mag-like at share at para na rin pagbigay ng ideya sa iba. So okay mga master, tapos na natin na ilagay yung boost converter natin. Lagyan natin ng stick glue para hindi siya basta-basta magalaw mga master, no? Itong cable ng charger ang gagamitin na para kabitan ng receptacle. So kung may mga sira kayong cable wire dyan ng charger mga master, huwag nyong basta-basta itatapon yan. So maaari nyo pang magamit yan sa mga ganitong DIY. Sundan nyo na lang ito mga master ang gagawin ko hanggang sa matapos.
kailangan nyo lang gamitan ng tester mga master, no, para matrace nyo kung aling strand ang gagamitin nyo sa cable wire. Kung wala naman kayong multi-tester mga master, no, pwede nyo naman i-actual na i-testing yung bulb kung saang strand ng wire ang itatap nyo sa receptacle. May 4 na strand kasi ang cable ng sirang charger mga master. So kailangan nyong i-trace kung alin dapat ang gagamitin nyo. So sa akin mga master, madali lang kasi may multi-tester ako. Kung wala din naman kayong multi-tester mga master, no, pwede nyo naman actual na idikit ang wire isa-isa para sigurado kayo sa gagamitin yung strand mga master. So napakadali lang po ito gawin mga master. Yan, sundan nyo lang po talaga yung video ko hanggang sa dulo para wala kayong makaligtaan mga master, no. So step by step po itong ginagawa natin ngayon mga master. Fast forward ko ulit ang part na to mga master, no, para hindi na mapahaba yung video natin. So ayan mga master, naikabit na natin lahat mga master, no. Ilalagay na natin itong 3 volt Edison bulb natin mga master, no. So sana gumana lang. Yan. Wow, so legit talaga mga master, no. Yan, kung nakikita nyo, talagang umilaw siya mga master. So patayin ko ang ilaw ko dito sa aking shop. Ayan, ayan yung liwanag niya. I-off ko rin ang light nitong cellphone ko mga master. So ayan yung liwanag niya mga master, oh. So okay mga master, no, talagang magagamit natin to sa panahon ng brownout mga master. Yan, sa mga lugar na laging brownout, gumawa na kayo ng ganitong DIY mga master. So mura lang po itong mga ginamit ko mga master, no. Yan, itong Boost converter, ayan, umiilaw siya mga master, oh, ayan, makita nyo. So sa mga gusto mag DIY ng ganito mga master, no, ilalagay ko lang ang link nitong mga ginamit ko sa comment section para makapag-check out din kayo mga master. So thanks for watching mga master. Huwag lang po kalimutan mag-like at share mga master.